Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuunan ug mga kahigalaan. Ang Dios gayod pagadaygon nga naghatag na sabsiya og laing kahigayunan alang kanato nga makakat-on sa iyahang mga pulong. Musulod kita karon og lain nga pagpanudlo sa libro sa Salmo. Apan ayaw kamo pagikalimot nga ang mga katuyuan nga gitan-aw nato dinhi sa maong libro, ang una pinagis pagtuon nato niini makakat-unta sa pagdaig sa atong Ginoo. Ug ang ikaduha makakat-un usab ta sa mga pahimangno nga niya dinhi. Busa karon mosulod ta kining sunod nga tulo ka mga Miyerkules ug midweek prayer meeting, maghisgot ta niining pag-ampo alang sa hukom sa Dios. Mao ni ang tema nato, imprecatory prayer. Mao kini ang mosunod natong tulo ka Miyerkules. Ablihi palihog ninyo inyong mga Biblia sa Psalm chapter 35 verses 1 to 4. Nagaingon ang balaang kasulatan. Plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Draw out also the spear, and stop thy way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Nagtuo ko, mga kaigsuunan, nga kita maka-identify ng sama sa mga pamulong nining manunulat nga salmista si Haring David, nakaagi sab kita og ingon nining mga panahon. Nasakit kita, lain atong mga ginabati og mahimong maresulta kini sa ginatawag nga injustice o kaha persecution nga gikan sa ubang mga katawhan. Sayod ta nga ang kaaway nga si Satanas nagagamit og mga tao aron ang mga katawhan sa Dios mababagan pa sa paghimo nila sa ilang mga kabilinggan diha sa pag-alagad sa Dios, maingon man ang pagpakaylap sa maayong balita. So while identifying to this psalm, ato sa nga tun-an ug unsa man gyud ning ginatawag nga pag-ampo alang sa hustisya, kun sa Ingles imprecatory prayer. The word imprecation kining maumpulong kung intag imprecatory, ang iya dinhing kahulugan sa English usa nako igasulti. Mao ni ang to invoke justice upon those who are perceived to be enemies of God. Mao ni ang usa ka pag-ampo nga pagpangayo nga ibubo sa Ginoo ang iyahang hustisya ngadto sa mga katawhan nga ginaila ug mailhan tungod sa ilang binuhatan ug intensyon nga mga kaaway sa Dios. Mao kana ang imprecatory prayer. Kung pangayuon nimo sa Ginoo, giampo nimo nga kadtong mga tao nga nagabuhat og di maayo, mga taong giisip kaaway sa Dios, mga tao nga tigbabag sa buluhaton sa Ginoo, pangayuon nimo pinagis pag-ampo nga ang Dios mubo na sa iyang hustisya, pwedeng tapnaon, pwedeng pugngan, pwedeng himuon niya unsay angay ni adtong mga tao. Usahay ang pagsabot sa uban mao ni tunglo ngadto sa tighimo og dautan. Mahimong ingon ni ana ang pagapaingnan apan safe to say nga moingon ko nga ang imprecatory prayer is to invoke or to ask the help of God. Duha ka butang ang atong angayng timan-an kung musulod kita o maggamit kita nining ginatawag nga pag-ampo aron ang Dios igabubo niya ang iyahang nga hukom batok ni adtong mga masinupakon o ginatawag enemies of God. Una dinhi mga kaigsuunan, ato ning gamiton dili isip panimalos. Mao na ang atong timan-an.
when you use that imprecatory prayer, dili kini pagbalos. It's not about vengeance. Sayod ta nga ang pagbalos iya gyud na sa Ginoo. Sa Romans chapter 12 verses 19 to 21, ang bala ang kasulatan nag-ingon, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Mao ni ang makita nato sa verse 19 nga dili nato angay iga panimalos atong kaugalingon sa kaugalingon natong pamaagi. Tungod kay kini nahasulat gitudlo ni Apostol Pablo pero iyan ang kinutlo gikan sa Deuteronomy chapter 32 verse 35 nga nagaingon nga ang panimalos iya sa Ginoo. Busa ingon siya, it is written. Nahasulat na. Naas bala ang kasulatan nga ingon ang Dios ang panimalos ako ug ako ang mobayad. I will repay sa mga pagkulang diha sa mga katawhan nga na nimo. Ipadayon nako ang verse 20, muna ang dugang panudlo ni Apostol Pablo. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt keep coals of fire on his head. Mga kaigsuunan, nagtudlo din si Apostol Pablo mahitungod sa gugma sama kay Ginoong Kristo. Ang iyang ginasulti din dili tong tooth for a tooth, eye for an eye, dili to. Apan ang gitudlo ni Ginoong Kristo, love your enemies. Mao gyapon ang gitudlo din ni Apostol Pablo. Ngayon siya, kung ang imong kaaway ginagutom, pakauna. Kung ang imong kaaway ginauhaw, nan paimna. Kaysa maong paagi, ingon siya, imong ginapalong ang mga baga nga iyang ginalukdo. Pwede na nga ma-interpret nato nga ang tao nga nagapaubos, pwede na mapasaylo, pwede sa nato ni nga ma-interpret nga ang usa ka tawo nga nagkalayo na ang iyang unahuna, mapabugnaw pinaagi sa maayo nga buhat. Busa, dili panimalos ang ato. Abi ko ninyo mga kaigsuunan, kasagaran ingon ni man, himo ang kagdautan, di lang dipinsahan imong kaugalingon, balusig yun. And we have a generation of not only hot-headed people, but we have a generation of people whose temper should be tamed. Ang ayang bantayan, ang ayang pantunon, kay kung atong pauyunan, kining atong pangunahuna nga mainiton, ang kasaypanan sa uban, ma-appeal yun ikaw ug magdako ang kagubot. Mao na nga ang panimalos iyas Ginoo. Kung imong gamiton ang imprecatory prayer, dili kini para sa panimalos. Unsa man di ay pastor ang katuyuan. The second thing that we should remember is that imprecatory prayers should be used as deliverance. Ang katuyuan nga nung mag-ampo ta nga tapnaon sa Ginoo ang kaaway. Tapnaon sa Ginoo ang mga taong naghunahuna og dautan. Ngari nato. Ang tuyo niya na mahatagan ta og deliverance. Kalinggawasan. Mo na'y pinakamaayo nga tumong kung mag-ampo ta og hustisya sa Dios. Balikan nato ang Psalm chapter 35. Kining upat ka mga verses nga akong gibasa sa unahan ug atong nakatuunan, nagsulti ni mahitungod sa mga kahigwaos, complaints of the psalmist David, nga iya karong nakatunan nga itugyan ngadto sa Ginoo. Balik-balikon nako pero ay magka-pulan. Ang ato nga mga kalisod, ang atong mga suliran, ang atong mga reklamo, pwede natong dadon sa Ginoo. Apan ayaw basula ang Ginoo sa imong mga suliran. It is proper for us to pour out our complaints before the Lord or unto the Lord. But it is improper and it is wrong for us to make our complaints
against the Lord, against God. Pwede natong igabutang o dadun sa Ginoo ang atong mga kalisod. Ginoo, nasakit na ko pag-ayo, Ginoo, na insultuhan ko. Pwede na natong dadun sa iya. Ayo lang yun, mahaya ang Dios. Kay kung ang imong pagbubo sa imong mga reklamo o kalisod, inubanan na nga, di nako mutuo sa imo, di ka matuod, ngano nag-agi kog ingon ini. Naghukom na ikaw, nga ang Dios dili makatabang. Ang pagtabang sa Dios kanunay yun ang presente. Apan kung mapugnan man na nga moabot sa ato, dunay mga sala nga nagbabag o kaha na apay mas maayong plano sa Dios. Ngayang ginaandam nga ihatag nimo, una niya ihatag ang tukma nga tubag niya na imong ginapangayo. Mo hinungdan nga di nato basulon ang Dios. But these imprecatory prayers are to be used in order for us to remember that God's justice is always present. Kunya pangayuon lang nato na iyang iga-bubo. Ug ang ikaduha, mangayo ta og kalinggawasan, kadaugan. Kung karon ginasakit ka, pananglitan ang naa dinhi, people who hate David. Pananglitan may mga tao nga na suko nimo. Iampo nato nga masabtan nila. Iampo nato nga masabtan sab nato. Kay tingalig kitay hinungdan nganong nangasuko ang ubang mga tao. Unya iampo nato ang rekonsilyasyon. Iampo nato magkasinabtanay. Unya imbes nga naa magpatunga ang kapungot, ang kasuko, ang taong nasuko nato makasabot unya sa pasiguli, mas malinawon ang atong pagpuyo. So there are two things nga atong handom kung gamiton naton nga pag-ampo nga igabubo na sa Ginoo iyang hustisya. Ang una dinhi, dili para panimalos, kay iya sa Dios ang panimalos. Ang pinakatumong yun nini, ug mao ni ikaduhang punto, alang sa kalinggawasan kung deliverance. Nasayod ko nga daghan sa ato ang pwede makarelate nining maong salmo. Og sa pagkatawhanon ni Haring David ang salmista, nasulat niya ang iyahang mga gibug-aton. Basahon nako pag-usab. Verse 4, let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Mga tao mangyud ni nga dautan ug binuhatan. Mga tao mangyud ni nga adunay intensyon nga maghimog kadautan. Mao na sa balaod nato ginatawag ni og malicious mischief. Kung ang usa ka tawo adunay intensyon, aduna siya ginahuna-huna nga magdala kanimo og kadaot, sakitan kaniya, pwede pod physical. Iyang unaw-naon dunggabon nako ning tawhana. Nan mao na ang malicious mischief resulting to physical injury. Kay nadunggaban. Di man niya tuyo gyud nga patyon. Kay kung iya yung tuyo nga patyon, ay diha na pod siya mo paingon sa murder. O kaha, kung wa gyud niya gituyo niya napatay, non-homicide ang iyang kapaingnan. Apan kining mga butanga matabo sa adlaw-adlaw sa kanato, Kristohanon o dili Kristohanon, tungod nga ni ata nining makasasala nga kalibutan, may mga tao nga ingon nini ang katuyuan. Unya, ako sad nga i-appeal kay matuod man gyud ni. Bisan pa nga maayo ang imong tuyo, even if you are spiritual, even if you are doing the right thing, dili ta exempted sa mga ginatawag ills of our society. May mga tao nga ang ginapangita para siyang kaugalingon lang. Bahala ng uban. Kawatan ka, tulison ka, o inguna na dinhi sa atong kalibutan. Nagatuo ta sa proteksyon sa Ginoo. But there are times that God will allow us to undergo these trials of faith. Sulayan atong pagtuo, and there will be persecutors. There will be people who will try to malign you. Apan ayaw paghikalimot. Kung mugamit na ka sa pag-ampo, na igabubo sa Dios ang iyang hukom, alang ni
sa kalinggawasan ug ayaw gamita isip panimalos. Kay ang panimalos iya sa Dios. Ako manghinaot mga kaigsuunan nga ma-apply nato ni sa hustong konteksto. Ug unta matagamtaman nato ang malipayon nga resulta niini. Kalinaw, padayong pag-uswag, haduol nga fellowship nga nas Ginoo, kansang mga panalangin di matugkad sa atong pangunaw ug daghan pa. Mupadayon tas pagtuon niini atong mga leksyon, imprecatory prayer sa musunod pang mga Miyerkules apan sa pagkakaron ayaw ninyo pagikalimti ang maong leksyon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.